Okay mga idol, so walang pasok ngayon kasi holiday. Mag-DIY muna tayo ngayon, magpalit tayo ng fork wheel sa front shock ng Honda Click 125. So let's go. So una idol, yung gagamitin natin yung socket na 17mm kasi shout out lang sa mga viewers ko dyan. So baklasin natin na idol yung bolt sa gamit tayo ng pangunta sa kabila para hindi siya mag-iikot para matanggal natin. So pagkatapos yan idol, pag nabaklas mo yung bolt, ang next po idol is gamit tayo ng 10mm para sa disc brake. Tanggalin po natin yung mga idol, yung mga nut para mabaklas natin yung disc brake, saka mahugot natin yung ng gulong. So yun mga idol, nabaklas natin yung nut sa disc brake. So yun ang dalawang piraso na yan. So next mga idol, yung nut naman pa, nut ng disc brake na nakakunik dun sa sa handle. Yung hose na may nut yan ng isang piraso, kailangan natin yung tanggalin. So gamit lang tayo ng 10mm saka yung gamit na in-order natin sa Shopee mga idol. So ayan mga idol, baklasin po natin ito, yung nut ng isang piraso. Pag mabaklas natin ito idol, pwede na natin ito tanggalin yung gulong, saka isunod yung front shock para mapalitan natin ng fork wheel. So ayun idol, so bago kayo magbaklas ng disc brake nyo, i-check nyo muna kung okay pa ba yung kapal ng preno nyo, yung brake nyo, yung brake pad, natawag na brake pad. So i-check nyo lang maigi mga idol kung makapal pa siya o pwede pa siya magamit. So yung sa akin is pwede pa kasi bago pa siya, mga ilang buwan pa lang. So okay to idol na dito lang nabalik natin mamaya. So pagkatapos yun idol, baklasin natin yung ng gulong para mabaklas natin yung gulong. Hugutin ito idol. So yan, nahugot na yung saka tanggalin yung gulong mga idol. So ayan, natatanggal natin yung gulong. So check natin na idol yung mga bearing ito kung okay pa, yung mga disc brake ya, yung mga bearings kung may grasa pa. So sa akin idol is bagong bago pa to, kaya okay pa to siya na ito lang mamaya ibalik kasi wala namang sira to. So goods pa sa idol. So itabi natin sa gilid para mabaklas natin yung front shock. Yung dalawang front shock nito mga idol, ito yung palitan natin ng fork wheel para hindi sa lagutok kasi pangit niya tumakbo sa mga highway idol na parang ayaw niya mag-bounce, kaya pinalitan ko siya ng fork wheel. So baklasin natin ito mga idol gamit yung 14mm na socket. So medyo mahirap idol mga baklas nito kasi ang sobrang higpit. So nahirapan po nito magbaklas hanggang sa matanggal mga idol. So ayan mga idol, medyo mahirap po tanggalin yung nut sa front shock kasi sobrang higpit yung pagkalagay nila. So nahirapan tayo dito idol magbaklas. Nagamitan po natin ng pirsa, so sobrang hirap talaga. So dandan lang idol pag tanggal nito kasi baka biglang lumipyas yung
sakit nyo is masisira yung bearings ng motor nyo. So, diskarte lang mga idol kung paano baklasin kung nut na to sa front shock. Kasi sa akin, sobrang higpit. So, mahirap talaga idol. So, ulit-ulit natin na binabaklas mga idol hanggang sa paluwagan natin yung nut na dalawang bolt sa front shock. So ayun na mga idol, nabaklasan natin yung front shock, saka napalitan na natin ng fork wheel. Hindi po natin na video na idol kung paano pagpalit ng fork wheel kasi kumain po kami. Hindi ko po na videoan. So yan na mga idol, ibalik na natin yung front shock nya. So pagbalik mga idol, so gamit lang kayo ng flat screw para hindi sa hirap ipasok sa butas, masamang butas mga idol. So yan naman ang brother ko mga idol, to the rescue, para mas mabilis ang trabaho idol. So nagpatulong ako na po para hindi mahirapan sa mga kalisod mga idol. So pinakabit na namin yung isang front shock ng motor idol. So next na idol, pag pasok nyo sa butas mga idol, ibalik mo na po yung mga bolt, dalawang bolt na 14mm. Bago nyo balik mga idol, lagyan nyo muna ng langis, pampadulas, para iwas na rin siya sa loose thread mga idol. So ginamitan natin ng 14mm na close threads para iwas na rin sa loose thread mga idol. So yan, dandahan lang mga idol sa pag higpit. Huwag masyadong higpitan para magpaklas kayo ulit, hindi na mahirap tanggalin mga idol. So ayan na mga idol, higpitan na natin yung dalawang bolt niyan. So baka may gusto magpa-ayos ng mga motor nyo mga idol, punta lang kayo dito, ayusin natin yung sira ng mga motor nyo. So ayun na idol, binabalik na po natin yung dalawang nut na yan, higpitan natin. So pantay nyo pala idol yung shock nyo sa sa guide niya para mag-balance yung taas niya. So yan ang idol, sa paghigpit, medyo katamtaman ng mga idol sa paghigpit para pagbaklas sa sunod hindi na mahirapan magbaklas. So habang higpitan ko idol yung nut, so okay na idol, nakabit na yung isang front shock. So check na idol kung tama yung pagkakabit nyo, baka baliktad. So imbis na mapadali yung trabaho mga idol, pagbaliktad, baklasan naman nyo ulit. So another naman idol. So ayun na mga idol, yung pangalawang shock, front shock. So ikabit po namin. So ganoon din ang posisyon na idol sa unang pagkabit ng shock. Ipantay nyo idol sa taas yung shock para magpantay yung dalawa. Saka ilagay nyo yung idol para tingnan nyo kung tama ba yung pagkakabit ng idol. So yun idol, natapos na po natin pagkabit yung dalawang shock. So ang sunod idol, yung gulungan naman, ikabit natin yung gulong saka yung ihi ng gulong. Paglagay ng ihi ko, paglagay ng ihi mga idol, lagyan nyo ng langis, pampadulas para madali na ipasok. So ayun mga idol, ayos na.
So ang next idol, yung disc brake naman, yung preno niya. So ibalik natin mga idol. Sa pagbalik idol, dapat tamang-tama yung pagbalik nyo na hindi baliktad, saka yung mga bolt niya. So yan idol, pag tabi ito na, try nyo ikot-ikotin yung gulong kung okay ba yung ikot niya o baka masikip yung preno niya saka masyadong umiikot mga idol. So ayan mga idol, try na natin kung gumagana yung paglagay natin ng float wheel sa front shock, kung okay ba yung bounce na mga idol. So ayun idol, parang okay naman yung sa ginagawa namin, parang hindi na ata lagotok mga idol pag magka-apak ng mga butas-butas sa daan. So medyo maganda na itong travel na mga idol. So yun mga idol, tapos itong ginagawa namin. Salamat sa inyong mga panonood mga idol. Shout out sa inyong lahat mga idol.